maulan, pero ang ating pong pagpupuri sa Diyos ay hindi po mapipigilan ngayong umaga. Praise God! Sige po, inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo and let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat dahil kayo ang Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay. Lord, we thank you sa pagkakataon na kami sama-sama na makapagpupuri sa iyo, itataas ang iyong pangalan, magpapasalamat sa iyong kadakilaan. Lord, thank you for you are good and your faithful love endures forever. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na source ng lahat ng bagay. Ang kagalakan, kapayapaan, kagalingan, kasapatan ay nagmumula po sa inyo, Panginoon. Kaya po sa araw na ito, kami po'y magpupuri sa iyo, sasamba sa iyo, Panginoon, at makikinig ng iyong mga salita. And Lord, sa aming awitan, Panginoon, alam namin na ikaw ay kumikilos na, Panginoon. Alam po namin na sa bawat salita na aming idedeklara sa aming pagpupuri at pagsamba, Panginoon, ay meron na kayong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Kaya po sa umaga na ito, we will declare that you are a God of miracles. Na kayo ang Diyos na nakakapagpagaling. Kayo ang Diyos na nakaalis, Panginoon, nakapag-aalis ng lahat ng aming pag-aalala, Panginoon. Kayo ang Diyos na nagbura na ng kahihiyan, Panginoon, sa aming mga buhay. At ang iyong pag-ibig ang dadaloy mula sa aming mga ulo hanggang sa aming mga talampakan, Panginoon. Ikaw ang mararanasan, ikaw ang makikita, Panginoon, sa oras na ito. Lord, salamat po. At ngayong araw na ito, Panginoon, kami po'y mag-e-enjoy at kami magagalak sa iyong presensya. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise God. Lawitan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Praise God. Thank you, Jesus. Sabi po dito sa kanta, I am trading my sorrows. Ibig sabihin, ipinapalit po natin yung kalungkutan, ipapalit natin ang kagalakan mula sa ating Panginoon. Lawitin po natin. Praise the Lord Jesus.
lahat, Panginoon. Higit ka sa aming mga pinagdaraanan. Higit ka, Panginoon, sa aming mga kinaharap. Higit ka, Panginoon, sa anumang kapangyarihan ng mundo na ito. You are the most powerful God. And you are in control of everything. We put our trust in you, Lord Jesus. At sa oras po na ito, aming Panginoon, idedeklara namin na may kapangyarihan ang iyong pangalan. May kapangyarihan ka, aming Panginoong Jesus. Oh, we put our trust in you, Jesus.
place, Lord God, pinaparangalan at dinadakila namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Jesus na pinakamakapangyarihan at higit sa lahat, Panginoon. Lord, we enthrone you, we worship you in this place, Lord God, and Lord, we are expectant of the miracles that you will do in our lives, Lord Jesus. Kami po'y nag-aabang at naghihintay dahil alam namin na meron kang magagandang bagay na ininaan para sa bawat isa. So Lord God, this morning, we just want to lift up your name. Praise you, Lord Jesus, and glorify your name, Jesus. Hallelujah! Amen! Amen! So, ang kaalaman, ang katuruan, ang salita ng Diyos ay napakalaga sa bawat isa sa ating pong mga buhay. Ano ang sabi ni Haring Solomon? Bibigyan dapat natin ito ng full attention. Huwag nating baliwalain. Huwag nating isang tabi. Bigyan natin ng full attention yung mga pahayo. At huwag nating babaliwalain ang bawat salita ng ating pong Panginoon. Kasi pag punong-puno ng salita ng Diyos, ng katuruan, ng karunungan, ang ating pong mga puso, hindi po tayo dadalhin sa pangit na pamumuhay. Hindi madadaya ang puso po natin pag puro karunungan at salita ng Diyos ang ating pong ilalagay niya. Di ba? Meron pong katuruan na pag tayo ay nakinig ng salita ng Diyos, huwag nating ilalagay dito. Saan natin ilalagay? Sa puso. Kaya nga, may mga pagkakataon sa ating pong mga buhay. Pag tayo nananalangin sa Diyos, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ihanda mo ang aming mga puso upang ang bawat salita na may pangaral, mahayag, ito ay maitanim sa aming mga puso. Napakalaga ang salita ng Diyos, ang karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Proverbs chapter 4 verse 23. Pangalawa na dapat natin gawin, we need to protect our heart with intentionality. Dapat intentional yung gagawin nating pagpuprotekta sa ating pong mga puso. Hindi kung kailan mo lamang gusto. Kailangan intentional. Gawin po natin. Nabantayan po natin ang ating pong mga puso. Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart. We need to guard our heart. Kung paano binabantayan ang mga bagay-bagay, dapat mas bigyan mo ng pansin, bantayan po natin ang ating pong mga puso. Dahil ang puso po natin, gaya ng sabi nga po dito, dahil ito ang bukan ng buhay. Huwag mo masyadong bigyan ng panahon, pansin, at nagsasayang ka minsan ng resources para lamang mapakinis mo ang iyong mukha. Pero pinapabayaan mo naman ang iyong puso na masira. Kung meron tayong dapat bigyan ng pansin na dapat bantayan, hindi lamang yung ating pong mga isipan, hindi lamang yung ating pong mga bibig, hindi lamang yung ating pong mga mata, kundi higit sa lahat yung puso po natin.
Alam nyo, ang nagsasabi po dito, ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Si Haring Solomon. Above all else, sabi ganon, above all else, guard your heart. Higit sa lahat, bantayan nyo ang inyong mga puso. Sabi ganoon ng isang sikat na manunulat, ang kanyang pangalan ay si A.W. Tozer. Kung bakit napakalaga na we need to guard our heart. Sabi ganoon ni A.W. Tozer, the neglected heart will soon be overrun with worldly thoughts. Soon overrun with worldly thoughts. Pag hindi raw natin nabantayan ang ating puso. Grabe yun, ano? Pag hindi raw natin nabantayan yung puso po natin, ano ang magiging laman niyan? Puro mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Kaya nga may mga tao, kung ano na yung nakikita nila sa social media, yun na sila. Nag-i-engage na sila. Dahil yun ang mundo ngayon. Yun yung nakikita natin sa mundong ito. Huwag nating hayaan na yung buhay natin ay masyado po tayo makontrol at ma-impluensyahan ng mundong ito. Para hindi po tayo daw ma-carried away, ma-overrun, we need to protect, we need to guard our heart. Pangatlo, not only by protecting or guarding our heart with intentionality, sometimes we need also to detox our heart. Or we need to cleanse our heart. Ang tanong, healthy ba yung puso mo? Pastor, talaga naman, matindang tibok. Nagpa-check up nga ako, Pastor, walang problema. Amen? Ayos yung puso ko. Hindi po yan nakasalalay kung yung puso mo ay ayos yung tibok, ayos yung pag-function niya. Ang pinag-uusapan po natin, gaano ka-healthy yung puso mo sa mga bagay-bagay na pwedeng kumontrol ng iyong buhay. Bakit kailangan natin na magkaroon ng tinatawag na ma-detox yung ating po mga puso? Hindi nyo ba alam na ang puso po natin, pag hindi natin nabantayan at hindi tayo naging maingat, mabilis at madaling mapasukan ito, no, ng mga basura. Madaling mapasukan ng basura. At itong mga basurang ito na hindi natin binibigyan ng pansin at hindi tayo nagiging maingat dahil hinayaan lamang natin na ito'y pumasok at mailagay sa puso po natin, no? Ito ang nagiging dahilan para yung buhay mo at buhay ko ay nasisira. Ano yung mga bagay na sa tingin natin ay basurang ito na hinayaan natin na ito ay manahan at manatili sa ating po mga puso. At eventually, ito po ang magiging dahilan para masira ka at masira ang iyong buhay. Ulit-ulitin po natin, sama ng loob.
Ang sama ng loob, kapatid, ay hindi maganda. Hindi makakatulong sa buhay ng tao. Tingnan mo ang tao o ang isang individual na yung puso niya ay masyado niyang inalagaan yung sama ng loob at tinayaan niya na manatili sa puso niya ng ilang taon. Sino ang naapektuhan? Hindi lamang ikaw, pati yung tao na matagal mo nang ikinulong dyan sa puso mo. Ang taong merong sama ng loob sa kanyang kapwa, yan yung taong hindi masaya. Dahil tuwing naaalala niya yung taong iyon na nakakulong sa kanyang puso dahil sa galit, sama ng loob, ngit-ngit, naiinis siya. Sino ang naapektuhan? Ikaw. Pumapangit ka. Nagiging magagalitin ka. Nagiging mainisin ka. Kaya tuloy nagmamanifest sa iyong buhay, sa iyong action, sa iyong salita. Hindi lamang yung taong yun na kinulong mo, na matindi yung sama ng loob, na ibinigay sa iyo. Alam mo kapatid, pati yung mga taong nakapaligid sa iyo na apektuhan. Kaya mga minamahal kong kapatid, huwag nating hayaan na yung mga basura na yan, kasama na yung sama ng loob, hindi pagpapatawad, ay manahan sa ating pong mga puso. Ano pa ang mga basura na pwedeng makasira ng ating pong buhay? Ay yung tinatawag na negative self-image natin po. Na minsan, imbis na ikaw mismo ang nag-i-encourage sa iyong sarili, na itinataas mo yung self-esteem mo, ikaw pang nagiging daan at dahilan na wala kang tiwala na sa iyong sarili. Na puro negatibo na ang pumapasok sa iyong isipan para sa iyong sarili. Kinakawawa mo ang iyong sarili. Di ba maraming mga tao wala nang tiwala sa sarili? Ang tingin nila wala nang kwenta, ang tingin nila napakababa na ang kanilang mga sarili. Kapatid, iwasan po natin na tayo mag-isip ng mga negatibo sa ating mga sarili. Dapat, palaging positibo tayo. Pag tinignan natin yung ating mga sarili, yung ating katauhan, pagtingin natin sa salamin, ano ang sinasabi mo? Pangit-pangit ko, ganun ba? Hindi, dapat. Ano man yung itsura mo, sabihin mo, maganda ako, guwapo ako, malusog ako, malakas ako, pinagpala ako. At ang katotohanan, we have the ability and the power to cleanse or detox our heart. Sa paanong paraan? Kaya ng ginawa ni Haring David, confess to God. You need to confess sa ating Panginoon. Yung mga kasalanan mo, yung mga bagay-bagay na nasa puso mo, na nagiging dahilan ng mga basura na yan. Confess to God. Hayaan natin, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, alisin mo itong mga basurang ito. Panginoon, sinusuko ko itong mga basurang ito. Not only that, we need to confess it to God, and also we need to invite God and ask God to restore the purity of our heart. Dahil walang pwedeng mag-purify at mag-restore ng purity ng puso ng tao, kundi mismo yung Diyos na gumawa nito. Amen? Walang sino mang tao na pwedeng mag-restore at mag-purify ng iyong puso, kundi ang Diyos lamang. Actually nga,
Nung nilalang ng Diyos ang tao, lahat ng bagay na ginawa niya, perfect sa kanyang paningin. Ayos sa kanyang paningin. Nagkaroon lamang ng problema ang bawat parte ng katawan ng tao. Lalo-lalo na yung puso ng tao nung ang tao ay natutong sumuway sa Diyos at hindi sumunod sa Diyos nung ang tao ay nagkasala na. Nung ang tao ay masyado nang tinignan ang kanyang sarili na para bagang sinasabi niya, hindi kita kailangan, Panginoon, kaya kong mabuhay na mag-isa. And lastly, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay napakahalaga at merong malaking bahagi sa buhay at higit sa lahat sa puso ng tao para tayo ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Kanina, sabi ganoon, so how we are going to detox our heart? Confess it to God, invite God to restore the purity of our heart, and then, sumunod, iwasan daw natin na tayo ay magsalita ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Proverbs chapter 4, verse 24. Sabi na keep your mouth free of perversity, keep corrupt talk far from your lips. Ilayo mo ang iyong bibig sa mga salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Para daw maiwasan na hindi puro basura ang may lagay sa ating mga puso, iwasan natin ang magsalita ng mga bagay-bagay na mahahalay. At ilayo natin ang ating mga labi sa kasinungalingan. Tandaan po natin, words has power. Kung ang Diyos nilalang niya ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng Kanyang salita, kapatid, yung words na lumalabas sa ating pong mga labi, yung binibigkas ng ating pong mga dila, kapatid, has power. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, every words you speak, you utter, has power. Merong kapangyarihan. Di ba nung nakaraan, anong sinabi, anong pinag-aral natin? Life and death are in the power of our tongue. Because words have immense power. They can build up or tear down. Pwede itong sumira, pwede rin itong magpatatag at magpalakas. Sabi ni John Piper, isang sikat at kilalang lingkod ng ating pong Panginoon. The mouth, pakinggan niyo po ito sabi ni John Piper, the mouth is the microphone of the heart. The mouth is the microphone of the heart. Kaya nga tama yung sabi ng salita ng Diyos.
No? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ito raw yung microphone ng puso po natin, yung ating pong mga bibig. Kasi hindi lalabas yung mga nandyan sa puso mo kung hindi bibigkasin yan ng iyong labi. Gaano kalakas yung microphone mo? Gaano kabisa yung microphone mo? Yung microphone mo ba nakakapag-build up? Nakaka-encourage? Nakapagpapalakas? O yung microphone mo ay nakakawasak, nakakasira, o nakaka-discourage? How powerful your microphone is. So makikita po natin, your words reflects the condition of your heart. Ulitin ko. Your words reflects the condition of your heart. Kaya makikita mo at malalaman mo at makikilala mo ang isang tao doon sa kanyang mga sinasabi. Dahil yung mga sinasabi niya ay dahil yun ang nandoon sa kanyang puso. Kaya nga sa umagang ito, kapatid, kung paano sinabi ni Haring Solomon that we need to guard our heart. Grabe nga yung binitawan niya sa salita. Above all else, guard your heart. What a word! Parang sinasabi niya, bago ang lahat, dapat bantayan mo ang iyong puso. Ibig sabihin, isa ito sa dapat na priority po natin. Yung bantayan natin yung ating puso. Kailangan natin ito'y maisuko sa ating Panginoon. Kasi dito nakasalalay ang tagumpay ng ating pong buhay. Dito nakasalalay kung sino ka at kung ano ka. Dahil kung ano ang laman ng puso mo, yun ang sinasabi ng iyong bibig, at kung ano ang laman ng puso mo, yun ka. Wala naman po sigurong normal na individual na nandito na gusto niya yung laman ng puso niya ay punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng hindi pagpapatawad, punong-puno ng mga negatibong mga bagay, punong-puno ng kalasuan. Ayaw natin yun. Actually, gusto nga natin, lagi tayong lumalapit sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, linisin mo ako. Panginoon, bantayan mo ang aking puso. Panginoon, ayusin mo ang aking puso. Kasi pag hindi naayos at nalinis ang puso natin, pwede tayong madaya ng madaya, paulit-ulit tayong dadayain ng ating mga puso. Kaya minsan, kahit tayo po ay naguguluhan, kahit tayo po ay nagtataka, bakit ko nagawa yun? Bakit ko nasabi yun? Nabigla ka lang ba? Hindi. Kasi yun ang nasa puso mo. Pag ang puso mo punong-puno ng pagre-reklamo, makikita mo isang tao reklamo ng reklamo. Kunting bagay lang nagre-reklamo. Maulan lang, nagre-reklamo. Mainit, nagre-reklamo. Natatagalan maghintay ng sasakyan, nagre-reklamo. Lahat na lang merong reklamo. Minsan magtataka, bakit ganoon? Bakit ganoon yung tao? Kasi yun yung puso niya. Kaya nga sa umagang ito, kung naniniwala tayo sa awitin na ating inawit kanina,
ng Diyos natin ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na pwedeng magbago sa atin. Siya ang Diyos na pwedeng magpagaling sa atin. Siya ang Diyos na pwedeng maglinis sa atin. Siya ang Diyos na pwedeng magligtas sa atin. Siya ang Diyos na pwedeng magbigay sa atin ng solusyon sa ating problema. Kapatid, sa umagang ito, siya rin ang Diyos na pwedeng magbago ng ating puso at maglinis ng ating pong mga puso. Maging kagaya tayo ni Haring David. Gaano man ang kasalanan na kanyang nagawa, sobrang nadaya siya ng kanyang puso. Pero, iningin pa rin niya sa ating Panginoon na siya'y pagkalooban ng isang dalisay, malinis, at maayos na puso sa harapan ng ating pong Panginoon. Mangyayari lamang yung ganyang klaseng panalangin pag naunawaan po natin yung tunay nating kalalagayan. Pag naunawaan natin at inamin natin sa ating pong mga sarili na ang puso ko, ang puso mo ay marumi. Kailangan ng pag-aayos at paglilinis ng ating pong Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon sa oras na ito. Ito po ang katotohanan, kapatid. Pag hindi po natin nabantayan ang ating po mga puso, paulit-ulit na lamang po natin gagawin ang mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan at paningin ng ating pong Panginoon. Pag hindi naiayos ang puso po natin, paulit-ulit na lamang po tayong magkakasala sa Kanya. At gagawin ang mga bagay kahit alam natin na ito ay masama, ito ay hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Gaya na nasabi ko kanina, wala po tayong kakayanan na baguhin ang puso po natin. Ang Diyos lamang. Taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Sa ating pong paglapit, kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang tunay mong kondisyon, ano ang tunay na kalalagayan ng iyong puso. At sa umagang ito, pag tayo ay naging totoo sa ating paglapit sa Kanya, at totoo yung paghingi po natin na ayusin ng Diyos yung puso natin, na linisin ng Diyos yung puso po natin, kapatid, mangyayari at magaganap. Dahil ang Diyos natin ay ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nag-aayos, naglilinis ng puso ng Kanyang mga anak. Sige po, tayo po'y lumapit sa Diyos. Open your mouth, huwag kang mahiya. Sabihin mo sa ating Panginoon, siya'y nandito, nakikinig siya. Hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito kami ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na hindi lingid sa iyo kung anong kondisyon ng aming mga puso. Alam mo po, Panginoon, kung gaano karumi
gaano kasinungaling ang aming mga puso, O Diyos. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo. Aming pinapasaliksik ang aming mga puso. Kung meron kang nakikita, O Diyos, na mga basura sa aming mga puso, O Diyos, iyong linisin, iyong alisin. Dahil alam namin, Father God, ikaw lamang ang may kakayanan para linisin at ayusin ang aming pong mga puso. Salamat po. Kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Gaya ng ginawa ni Hari David, Panginoon, bigyan mo kami ng isang pusong tapat, isang pusong dalisay na sa iyo lamang magpupuri, maglilingkod at magtatapat. Salamat po, Panginoon. Ama, nais po namin mamuhay ng kalugod-lugod at kaaya-aya. Nais namin, Panginoon, na bawat salitang mamumutawi sa aming mga labi ay mga salitang kalugod-lugod, kaaya-aya lamang sa iyo. Lord, nais namin at gusto namin, Panginoon, ang bawat salitang lalabas sa aming mga labi ay punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng pasasalamat, punong-puno, Panginoon, o God, ng katotohanan. Ama, sa oras na ito, Diyos, ipuin mo ang aming mga puso, O Diyos. Kung paano, Lord, sinabi ng iyong lingkod, that the microphone of our heart is our lips. The words, every words, Panginoon, na aming binibigkas, aming sinasabi. Ama, sa oras na ito, O Diyos, kilala mo kami. Wala po kaming maililingit sa iyo, wala po kaming maitatago sa iyo. Lord, we take this opportunity, Father God, na sa aming pong paglapit sa iyo, lumalapit kami ng totoo, Panginoon, walang pagkukunwari. Lumalapit kami ng punong-puno ng pagpapakumbaba. Dahil ang katotohanan, Panginoon, napapagod na kami. Na paulit-ulit, O Diyos, nagagawa po namin yung mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Ama, salamat po. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapatawad, ikaw ang Diyos na nag-aayos. Salamat. Salamat po, Ama. Ama, minsan pa, Father God, hayaan mo na dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang patuloy na magrugas sa bawat isa sa amin. Patuloy na maglinis sa bawat isa sa amin. Lord, let the blood of Jesus continue to cleanse us, continue to purify us, and continue to sanctify us by the blood of Jesus. Ama, salamat din po dahil hindi lamang ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa kasalanan at naglilinis sa aming mga karumihan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw rin ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Sa oras na ito, O Diyos, marami kaming mga kapatiran na, Lord, dumadaan at nakakaranas ng mga sakit at karamdaman. Lord, alam namin, O Diyos, na lahat ng sakit at karamdaman, Lord, ay yun ang tinapos doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Lord, sa oras na ito po, Panginoon, amin pong nalangin na iyong iuunat ang iyong mapaghimalang mga kamay
At ipadaloy mo po, Panginoon, ang kagalingan sa amin pong mga kapatiran, nandito man o wala dito, O Diyos. Sa bawat membro ng aming pamilya, nandito man o wala dito, O Diyos, nasaan man sila, alam namin na ang iyong kamay ay hindi maigsi. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, ipadaloy mo ang kagalingan na nagmumula sa iyo sa kanilang mga sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus, Lord, I release your healing power right now, Lord, sa kanilang mga sakit at karamdaman. In Jesus' name, we speak healing and miracle right now. In Jesus' name, we speak deliverance from all kinds of sicknesses and diseases in the name of Jesus. At sa oras din ito po, Panginoon, kinikilala ka namin na Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos ng pagkakaisa. Ikaw ang Diyos ng kagalakan. At sa oras din ito po, Panginoon, kinikilala ka namin na Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang aming provider. Ikaw ang magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Sa pangalan na Jesus, Lord, alam mo ang pangangailangan namin. Physically, emotionally, spiritually, materially, Panginoon, alam mo kung ano sa mga bagay na ito, Diyos, ang aming kailangan in the name of Jesus. Lord, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo, Panginoon, O God, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Lord, sa bawat isang nandito, walang magkukulang. Lord, hindi maghihirap ang iyong mga anak dahil sila'y pagpapalain mo. Mararanasan nila ang iyong blessing, ang iyong provision sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, maging sa kanilang mga anak, sa bawat miyembro ng kanilang pamilya na merong pangangailangan, Lord, provide all their needs, O God. Salamat po, Diyos. Ama, sa oras ng ito po, Panginoon, aming tinatas sa iyo. Lord, ang panahon na meron po kami. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin, O Diyos. Lord, na iyong habagat, maging ang tropical depression, Panginoon, maging, Panginoon, ang masamang panahon, O Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pagkontrol. Dalangin namin, O Diyos, ang paghupa ng ulan, Father God, para hindi na po bumaha, Panginoon. In the name of Jesus, pangaingatan mo ang bawat isa po sa amin, Father God. Lord, salamat. Sa umagang ito, O Diyos, muli, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang katugunan at kaganapan ng lahat ng aming naitulog sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Sa lahat, patuloy na magsalo-salo ng kanyang mga salita. Alam niyo po, nakakatuwa po minsan talagang hindi po natin maarok ang kaisipan ng ating pong Panginoon. Noong mga nakakaraang mga linggo, maraming mga magsasaka, dalangin ng dalangin, dasal ng dasal, Panginoon, umulan ka na. Amen? Tapos biglang, grabe, ang dilim-dilim. Tapos biglang hahangin, tapos walang ulan. Naku, lumagpas pa. Hinangin pa. So, pray na naman tayo. Panginoon, umulan ka na. Noong ibinuhos ng Panginoon, marami naman sa atin, Panginoon, sobra na. So, napakabuti po ng ating pong Panginoon dahil siya lamang ang nakakaalam at nakakabatid ng mabuti at tama sa bawat isa po sa atin. At alam po natin na maging ang panahon, ang ulan, ang hangin o ano pa man ay kontrolado ng Diyos. Pati yung ating pong sitwasyon, pati yung ating pong kalalagayan, pati yung problema mo, pati yung pinagdaraanan mo ay kontrolado ng ating pong Panginoon. Ngayon po, kung masyado po tayo magpo-focus doon sa baha, doon sa ulan, sa walang tigil na ulan, at sa mga
ibinabalita na may mga kasunod pang mga bagyo, ay talaga naman magkakaroon po tayo ng takot, magkakaroon po tayo ng pangamba. Pero salamat sa ating pong Panginoon, meron tayong Diyos na kinikilala, meron tayong Diyos na sinasamba sa lugar na ito, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na may control ng lahat ng bagay. Pwede ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon? Noong nakaraang linggo po ay ating pong pinag-aralan yung kung paano po natin babantayan ang bawat salita na ating pong binibigkas, bawat salita na namumutawi sa ating pong mga bibig. At nakita po natin, pag hindi po natin ito na-control at hindi po natin nabantayan, pwede ito ay makasira ng buhay ng ibang tao, pwede itong makasira ng relasyon, at pwede itong makasira ng bansa, at pwede itong makasira ng ating pong mga buhay. Kaya nga sa pamamagitan ng salita ng Diyos, itinuro po sa atin kung ano yung mga dapat po natin gawin upang patuloy po natin makontrol ang ating pong mga labi, ang bawat salita na ating pong mga bibigkasin. Ngayon naman po ay ating pong pag-aaralan ang isa sa parte ng ating pong katawan. At kung nung nakaraan ay pinag-aralan po natin yung bawat salita na lumalabas sa ating pong mga labi, ngayon naman po ay pag-aralan po natin kung saan nagmumula itong mga salitang ito na ating pong binibigkas at bakit ganito na lamang minsan ay yung mga salita na ating pong binibitawan ay masakit at ito po ay nakakasira ng buhay ng ibang tao. In Proverbs chapter 4, beginning verse 20 up to verse 27, babasahin ko po sa wikang Ingles. Sabi po dito, at maya po ay babasahin ko po sa wikang Tagalog. Tagalog ba yung nandyan? Sige. Sabi po dito, "My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to one's whole body. Above all else," sabi ganon, "above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you, and then give careful thought to the paths for your feet and steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil." Sa Tagalog po, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? "Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusug at kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti." Ulitin ko po, "Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ay siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay
Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutungkulan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Bakit nga ba napakalaga na ating pong mabantayan ng maigi ang ating pong mga puso? At yun po yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Why we need to guard our heart? Why is so vital and so important that we need to guard our heart? Bakit nga ba kailangan nating bantayan ang ating po mga puso? Sabi po sa aklat ng Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Sapagkat dito raw, ang puso daw natin, ito ay dinadaluyan ng buhay. Lahat ng ating pong ginagawa, dito nagmumula. Ibig sabihin, kung nakaraan, pinag-aralan natin yung bawat salita na lumalabas sa ating pong mga bibig, sa ating pong mga labi, ang sabi po ng banal na kasulatan, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, bawat salitang lumalabas sa ating pong mga labi, bawat salitang ating pong inimigas, ito'y nagmumula saan? Sa ating mga puso. At sabi ganoon ni Haring Solomon, na kailangan nating bantayang maigi ang ating pong mga puso, ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Tandaan po natin, hindi lamang basta kailangan po natin that we need to control or manage our emotion. Yes, it's so important also that we need to control and manage our emotion. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano natin poproteksyonan ang ating pong mga puso dahil dito nakasalalay ang ating pong buhay at kung sino ka. Amen? Dahil ang puso po natin, ito raw po ay bukal ng buhay. Okay? Ito ay bukal ng buhay. Wellspring of life. At kung ano ang ating pong inilalagay at itinatago dito sa ating pong mga puso, yun daw po tayo. Okay? Yun tayo pag yung puso po natin ay kung ano ang nakalagay at nakatago po dito. Sabi nga nung whatever feels, it will eventually shape your thoughts, words, and action. Kung ano raw, yung mga bagay-bagay na ating inilalagay sa ating pong mga puso, ito raw ang nagiging laman ng ating isipan at ito ang nagiging laman ng bawat salita na ating pong binibigkas. At ito rin po yung ating pong mga nagagawa sa ating pong mga buhay. It will shape our mind, our thoughts, our action. So napakalaga na yung puso po natin ay maging maayos, maging malinis, at maging maingat po tayo kung ano yung mga bagay na atin pong inilalagay at pinapanatili sa atin pong mga puso. Sabi nga nun, if your heart is filled with bitterness, so
ang lalabas po dito. Kung yung puso daw natin ay punong-puno ng galit, sama ng loob, di pagpapatawad, ano ang mag-overflow dito? Ano ang mag-uumapaw dito? Di ba galit? Sama ng loob, di pagpapatawad. Kasi kung anong nandyan, kung anong laman yan, sigurado yun ang magmamanifest sa ating pong mga buhay. Pero kung yung puso po natin ay pupunuin po natin ng mga bagay-bagay na pawang totoo mula sa ating po Panginoon, pupunuin po natin ng kagalakan, pupunuin po natin ng pag-ibig ng Diyos, pupunuin po natin ng kapayapaan, ano ang mag-uumapaw dito? Ano ang magiging buhay po natin? Ano ang makikita sa bawat isa po sa atin? Pawang katotohanan, pawang kagalakan, pawang pagmamahal, pawang kapayapaan ang mag-uumapaw at magmamanifest sa ating pong mga buhay. Diba? Kaya nga, maging maingat po tayo kung ano ang ating pong mga ilalagay sa ating pong mga puso. Dahil pag hindi po yan nalinis, pag yan po ay hindi na iayos ang ating pong mga puso, sino ang maapektuhan? Hindi lamang po tayo, pati ang iba. Kaya nga, anong sabi po sa aklat ng Jeremias, ang puso ng tao ay likas na. Ano raw likas na? Sinungaling. Ang puso daw ng tao ay grabe ang kanyang kabulukan. Ang puso ng tao ay grabe kasalanan meron. Ganito raw ang puso ng tao. At ito po yung isa sa mga parte ng ating katawan na kailangan po nating bantayang maigi. Kung yung isipan natin is our battleground, ganon din po yung puso po natin. Is one of our battleground din po yung puso po natin na kailangan nating bantayang maigi. Dahil bawat action po natin ay nagmumula sa ating pong mga puso. In Matthew chapter 6 verse 21, sabi po ni Jesus, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kung nasaan daw, naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya nga, maging maingat po tayo kung ano yung mga treasure po natin. Ano yung binibigyan po natin ng pansin at tuon. Ano ba yung mga bagay na sobra nating pinakamamahal? Tignan mo ang tao. Kung ang tuon niya, ang pansin niya, ang buhay niya ay nandun na lamang sa kaperahan, sa kayamanan, ang tao na yan ay nagiging mukhang pera. Sigurado yung puso niya nandun na, yung treasure niya ay nandun na sa kayamanan. In Luke chapter 6 verse 45, anong sabi po niya? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sa Tagalog, sabi po dito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. So, kung ang taong mabuti daw, ang kanyang puso ay naglalabas ng saganang punong-puno ng kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan.
Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi nito. Kaya tignan niyo po, yung taong laging magagalitin, pag nagsalita yan, puro galit ang lumalabas diyan. Yung tao na ang kanyang puso ay punong-puno ng kalaswaan, ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro kalaswaan. Kasi daw, no, kung ano raw ang nag-uumapaw sa puso ng isang tao, yun ang kanyang sinasabi. Kaya nga, kung ganito ang puso ng tao, kung ganito ang kondisyon ng puso ng tao, kailangan natin ay maging malinis, magkaroon ng isang pusong dalisay, isang pusong tapat, isang pusong kaaya-aya sa harapan ng ating pong Panginoon. Dahil, alam niyo po, kahit anong gawin po natin, hindi po tayo makakaiwas na tayo ay magkakasala at magkakasala. Tayo ay makagagawa at makagagawa ng mga bagay na hindi maganda at hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Lahat ng mga tinawag, pinili at ginamit ng ating pong Panginoon noong unang panahon ay walang naging perpekto sa kanila. Lahat sila ay bumagsak, lahat po sila ay nagkasala. Lahat po sila ay merong kapintasan, lahat po sila ay merong pagkukulang. At sigurado, itong mga taong ito na nauna, na naglingkod at sumunod sa ating pong Panginoon, dumating din sila sa punto ng kanilang buhay na yung puso nila ay hindi kaaya-aya at hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon. So, ano ang dapat natin gawin? Pag tayo ay nagkasala, pag yung puso natin ay naging marumi, yung puso natin ay nagkaroon ng kapintasan sa harapan ng ating pong Panginoon, ano yung dapat po natin gawin? Meron pong isang hari na kanyang pangalan ay si Haring David. Bagamat sabi po ng Biblia, he is a man after God's own heart. Ang kanyang puso raw ay laging nakatuon sa ating pong Panginoon. Yun yung puso ni Haring David. Yung puso niya ay laging nasa Diyos. Kung paano niya ma-please ang ating Panginoon, kung paano siya makasunod sa Diyos, at kung paano siya maging kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon, yun si Haring David. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay na itong si Haring David, bagaman tinagurin siya ang man after God's own heart, na nagpupubilit siya, nagsusumikap siya, na siya ay makasunod sa kalooban ng Diyos at siya maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Pero si Haring David ay nagkasala. At alam naman po natin yung kwento. No? Siya ay bumagsak, no? Sa pagkakasala. Sa pangangalo niya. Dahil sinipingan niya ang asawa ni Urias na walang iba kundi si Bathsheba. At dahil sa bagay na ito, hindi lamang siya ay nagkasala sa pangangalo niya, pero siya pang naging dahilan para ang asawa ni Urias ay mamatay doon sa digmaan o sa labanan. Pero anong ginawa ni Haring David? Nung siya ay nagkasala sa Diyos, dahil yung kanyang puso na marumi, yung kanyang puso na nadaya siya, ano ang kanyang ginawa? Nung siya ay kinumpronta ng propeta ng Diyos. Meron pong nangyari sa buhay ni Haring David na ito nawa ay gawin po natin sa ating mga buhay pag dumating naman tayo sa punto na tayo po ay nakagawa ng hindi kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng ating pong Panginoon at dahil tayo po'y nadaya ng ating pong mga puso. In Psalms chapter 51 verse 10, anong sabi po yan?
Nung si Haring David ay matapos na siya ay kumprontahin ng propeta ng Diyos, at siya po ay lumapit sa ating Panginoon, ano ang laman ng kanyang panalangin? Ito ang kanyang panalangin sa ating Panginoon. Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Sa Tagalog, isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bakit kaya ganito ang naging panalangin ni Haring David? Bakit hindi lamang na siya ay lumapit sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Panginoon, patawarin mo ako at sinipingan ko si Bathsheba na asawa ni Urias. Bakit hindi ganoon ang kanyang panalangin? Bakit ang kanyang panalangin ay ganito? Create in me a clean heart, O God. Bakit kailangan niya na ang kanyang puso ay linisin ng Diyos? Pagkalooban siya ng isang malinis na puso ng ating po Panginoon. Dahil alam ni Haring David na yung bagay na nagawa niya ay nagmula sa kanyang puso. Nadaya siya ng kanyang puso. Nadaya siya ng kanyang nararamdaman. Akala niya tama, pero nadaya siya ng kanyang puso. Kaya nung siya lumapit sa Diyos, hiningi niya sa ating Panginoon na siya linisin ng Diyos. Pagkalooban siya ng isang dalisay, malinis, at tapat na puso mula sa ating pong Panginoon. Alam niyo kapatid, walang ibang pwedeng mag-ayos, magbago, maglinis ng puso natin, na pusong punong-puno ng kasinungalingan, isang pusong mapandaya, isang pusong punong-puno ng kasalanan. Walang iba kundi ang ating Diyos lamang. Siya lamang, dahil lahat ng parte ng ating katawan, lahat ng ating internal organ, ang Diyos lamang ang may kakayanan na ayusin at baguhin ang ating po mga puso. Dahil alam ni Haring David na kung hindi naayos ang kanyang puso at hindi maayos ang kanyang puso at hindi malilinis ang kanyang puso at hindi magiging dalisay ang kanyang puso, marami pang tao ang masisira at higit sa lahat, eventually, ang kanyang buhay ay masisira. Alam niyo ba, walang sino mang tao ang pwedeng sumaliksik sa puso ng ibang tao, kundi ang Diyos lamang ang may kakayanan at kapangyarihan na saliksikin ang puso ng tao. Kaya nga si Haring David, tuwing siya lumalapit sa Diyos, "Search me, O God." Amen? Lagi niyang pinapasaliksik ang kanyang buhay, lagi niyang pinapasaliksik ang kanyang puso sa ating po Panginoon. Dahil alam ni Haring David, araw-araw, siya ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Araw-araw, siya ay nagkakasala. Kaya makikita po natin sa kanyang mga sinulat, sa aklat ng awit, kadalasan sa kanyang paglapit, sa kanyang pananalangin sa ating Panginoon, lagi niyang sinasabi, "Search me, O God, search my heart, O God." Amen? Hindi ko makalimutan kagaya ng sinabi ko po sa inyo noong nakaraang linggo. Tuwing ako po ay gumigising sa umaga, hindi lamang ako nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong buhay na pinagkakatiwala ng Diyos muli sa akin, sa mga biyaya, sa mga pagpapala na Kanyang inihanda sa aking buhay sa araw na iyon o sa araw na ito. Kundi lagi ko pong isinusuko sa Diyos ang bawat parte ng aking katawan, isipan, puso, mata, bibig, kamay, lahat isinusuko po sa ating Panginoon. Kasi alam ko, may mga panahon, may mga pagkakataon na pwede akong bumagsak, pwede akong magkasala, pwede akong makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen?
Because David knew that without divine intervention, ang puso ng tao ay pwedeng daling ka sa tinatawag na kapahamakan. Ang puso po natin, meron pong napakalaking bahagi sa ating pong buhay sa araw-araw. Sa ating paglago, sa ating paglakad, para abutin ang buhay na inihanda at pinangako sa atin ng ating pong Panginoon. Ano nga ba yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan at nai-impluwensyahan ng puso natin? Meron bang nakaka-impluwensya sa puso natin? Kung bakit yung puso po natin ay nagkakasala, yung puso natin ay nagiging marumi, yung puso po natin ay nagiging mapandaya? Ano ba yung mga bagay-bagay na nakaka-impluwensya sa bawat isa po sa atin? Ano ba yung mga bagay na ito? Maraming mga bagay na pwedeng ma-impluwensyahan ang ating pong mga buhay. Mga gawa ng mundong ito. Mga ginagawa ng mga tao na walang alam kundi puro kalikuan. Ang lahat ng ito ay pwedeng ma-impluwensyahan tayo. Yung mga sinasabi ng ating pong mga kasama, yung buhay ng ating pong mga kaibigan, yun ay pwedeng maka-impluwensya sa ating pong mga buhay at higit sa lahat sa ating pong mga puso. Ano naman yung solusyon para yung puso po natin, no, ay maging maayos, maging kalugod-lugod sa ating pong mga Panginoon? Una, mga magagandang bagay na pwedeng maka-impluwensya sa ating po mga buhay. Una, listening to wisdom. Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Sabi ganon, unang-una na binitawan ni Haring Solomon, "My son, pay attention to what I say. Turn your ears to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are a light to those who find them and health to one's whole body." David, Panginoon, bigyan mo kami ng isang pusong tapat, isang pusong dalisay, na sa iyo lamang magpupuri, maglilingkod at magtatapat. Salamat po, Panginoon. Ama, nais po namin mamuhay ng kalugod-lugod at kaaya-aya. Nais namin, Panginoon, na bawat salitang mamumutawi sa aming mga labi ay mga salitang kalugod-lugod, kaaya-aya lamang sa iyo. Lord, nais namin at gusto namin, Panginoon, ang bawat salitang lalabas sa aming mga labi ay punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng pasasalamat, punong-puno, Panginoon, o God, ng katotohanan. Ama, sa oras na ito, Diyos, ipuin mo ang aming mga puso, O Diyos. Kung paano, Lord, sinabi ng iyong lingkod, that the microphone of our heart is our lips. The words, every words, Panginoon, na aming binibigkas, aming sinasabi,
Ama, sa oras na ito, O Diyos, kilala mo kami. Wala po kaming maililingid sa iyo. Wala po kaming maitatago sa iyo. Lord, we take this opportunity, Father God, na sa amin pong paglapit sa iyo. Lumalapit kami ng totoo, Panginoon, walang pagkukunwari. Lumalapit kami ng punong-puno ng pagpapakumbaba. Dahil ang katotohanan, Panginoon, napapagod na kami. Na paulit-ulit, O Diyos, nagagawa po namin yung mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Ama, salamat po. Dahil Ikaw ang Diyos na nagpapatawad, Ikaw ang Diyos na nag-aayos. Salamat. Salamat po, Ama. Ama, minsan pa, Father God, hayaan mo na dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo patuloy na maghugas sa bawat isa sa amin. Patuloy na maglinis sa bawat isa sa amin. Lord, let the blood of Jesus continue to cleanse us, continue to purify us, and continue to sanctify us by the blood of Jesus. Ama, salamat din po dahil hindi lamang Ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa kasalanan at naglilinis sa aming mga karumihan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw rin ang Diyos na aming dakilang magagamot. Sa oras na ito, O Diyos, marami kaming mga kapatiran na Lord dumadaan at nakakaranas ng mga sakit at karamdaman. Lord, alam namin, O Diyos, na lahat ng sakit at karamdaman, Lord, ay yun ang tinapos doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Lord, sa oras na ito po, Panginoon, amin pong nalangin na iyong iuunat ang iyong mapaghimalang mga kamay at ipadaloy mo po, Panginoon, ang kagalingan sa amin pong mga kapatiran, nandito man o wala dito, O Diyos, sa bawat membro ng aming pamilya, nandito man o wala dito, O Diyos, nasaan man sila, alam namin na ang iyong kamay ay hindi maigsi. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, ipadaloy mo ang kagalingan na nagmumula sa iyo sa kanilang mga sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus, Lord, I release your healing power right now, Lord, sa kanilang mga sakit at karamdaman. In Jesus' name, we speak healing and miracle right now. In Jesus' name, we speak deliverance from all kinds of sicknesses and diseases in the name of Jesus. At sa oras din ito po, Panginoon, kinikilala ka namin na Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos ng pagkakaisa. Ikaw ang Diyos ng kagalakan. At sa oras din ito po, Panginoon, kinikilala ka namin na Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang aming provider. Ikaw ang magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Sa pangalan na Jesus, Lord, alam mo ang pangangailangan namin. Physically, emotionally, spiritually, materially, Panginoon, alam mo kung ano sa mga bagay na ito, Diyos, ang aming kailangan in the name of Jesus. Lord, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo, Panginoon, O God, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Lord, sa bawat isang nandito, walang magkukulang. Lord, hindi maghihirap ang iyong mga anak dahil sila'y pagpapalain mo. Mararanasan nila ang iyong blessing, ang iyong provision sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, maging sa kanilang mga anak, sa bawat miyembro ng kanilang pamilya na merong pangangailangan, Lord, provide all their needs, O God. Salamat po, Diyos. Ama, sa oras ng ito po, Panginoon, aming tinatas sa iyo. Lord, ang panahon na meron po kami. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin, O Diyos. Lord, na iyong habagat, maging ang tropical depression, Panginoon,
maging, Panginoon, ang masamang panahon, O Lord. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pagkontrol. Dalangin namin, O Diyos, ang paghupa ng ulan, Father God, para hindi na po bumaha, Panginoon. In the name of Jesus, pag-iingatan mo ang bawat isa po sa amin, Father God. Lord, salamat. Sa umagang ito, O Diyos, muli, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang katugunan at kaganapan ng lahat ng aming naidulog sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat po'y magsabi ng Amen.